Lahat tayo ay nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Kaya nga tayo 'di ba ng ibang bansa? Kasi sa Pilipinas hindi natin kayang magpatayo ng sarili nating bahay dahil sa kakarampot na sahod. Pero hindi ibig sabihin nun, pagdating nyo sa ibang bansa, mangungutang kayo ng mangungutang sa kapwa OFW nyo, tapos hindi nyo babayaran. Magpapatayo kayo ng bahay. May isang OFW, nangutang ng 200,000 hanggang sa naging 500,000, pinatayo ng bahay. Biglang naglaho. Hindi niya naman binlock yung inutangan niya. Naglaho lang na parang bula. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin na babayaran siya ng taong nagkautang sa kanya. Guys, alam nyo kung gaano kahirap magtrabaho. Bakit kailangan nyo yung gawin sa kapwa nyo OFW? Masarap ba matulog sa bahay na pinatayo mo na? Gamit ang pera ng kapwa OFW mo? Masarap ba magpakain sa pamilya mo galing sa panluluko mo? Hanggat maaari, iwasan po natin, especially dun sa mga baguhan ng mga salta sa ibang bansa, saang bansa man kayo naroon ngayon, iwasan nyo po ang mangutang. Kung mangutang man kayo, computin nyo kaagad. Tingnan nyo yung sahod nyo. Unang-una, magpapadala kayo sa pamilya nyo, pambayad ng bills, tuition fee, pagkain. Isipin mo, kapag nangutang ba ako kay Pedro, mababayaran ko ba yun? Makakaya ko bang bayaran? Magbabayad ako ng tuition fee, ng bills namin, plus pagkain pa nila. Ito mga baguhan na. Kung kayo ay nangangarap magkaroon ng bahay, pag-ipunan nyo muna. Huwag na lang kayong mangungutang. Huwag nyong madaliin ang pagpagawa nyo ng bahay na pati ibang tao peperwisyuhin nyo. Kasi kaya kayo pinapautang para makatulong sa inyo. Pero kung kayo balasubas at hindi marunong magbayad, kawawa ang inutangan niyo. Siya may pangarap din, kaya nga siya ng ibang bansa din para sa pangarap niya. Tapos lulukuhin mo. Sa tingin mo habang buhay, hindi ka sisingilin ng karma, sisingilin ka doble pa sa ginawa mo. Kaya pag-isipan mo bago ka manloko ng kapwa. Bago mo abutin ang pangarap mo, pag-isipan mo mabuti. Kasi ang iba, inaabot ang pangarap nila ng mabilisan, ang ending nakukulong, napapauwi. Bakit maraming napapauwi dito sa Singapore kahit mga bago pa lang? Kasi may mga loan or lending dito sa loan shark dito sa WhatsApp na nagme-message, pinapatulan nila. Mini-message ang employer nila na nangutang sila at yun, hindi nagbayad. Kaya ang ginawa ni employer, sinindback sa Pilipinas or kung saan mang bansa sila nang galing. Huwag niyong mamadaliin ang pagtupad ng pangarap ninyo. Ako kahit sinabihan ako na ang tagal-tagal mo na dyan, hindi ka pa rin yung mayaman, umuwi ka na. It's okay. Kasi ako, kontento ako sa sahod na tinatanggap ko. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko matupad ko yung pangarap ko na hindi man mabilis, but at least nagagawa ko sa tamang pamamaraan galing sa sahod ko. Makahiram man ako, nababayaran ko. Awa ng Diyos, napatapos ko na yung anak ko. Nabanggit ko yan sa ibang mga videos ko na ako talaga, ang punta ko dito is hindi para isupport ang family ko or yung pag-aaral ng anak ko. Ang pangarap ko is makapag-ipon ng pera para sa business. Kasi gusto kong magkaroon ng sariling business na galing sa pinaghirapan ko. Yun nga,
Ang sinasabi ko, bawat araw, bawat oras, bawat minuto, may nangyayari. So, ang nangyayari sa akin, nangibang bakod ang asawa ko. So, ako, lahat. Instead na yung pera ko para sa business, napunta sa pag-aaral ng anak ko. So, syempre, matagal ang pag-aaral eh. May kasama pang kalukuhan yan eh. Hindi mo yan maiiwasan kasi wala tayo sa tabi nila, di ba? So, ang may advice ko sa mga nanay, kahit gumawa ng kalukuhan ng mga anak natin, wag natin i-give up. Bigyan nyo lang ng ultimatum, kagaya ng ginawa ko. For sure, makakatapos yan. So, ngayon, ang priority ko ngayon is yung negosyo ko. Naiuupin ko na awa ng Diyos. So, dagan ko na lang yung puhunan ko. Kasi nga, siyempre, magre-renew, bayaran. So, parang nagsabay-sabay. So, kailangan mo maging mahabang pasensya. Kasi, ang isang OFW, hindi lahat malaki ang sahod. Sa katulad ko, maliit lang. So, step by step ang pag-abot ko ng pangarap ko. Napatapos ko yung anak ko, ngayon ang negosyo naman. So, kapag natapos ko na-settle ko na yung negosyo ko, bahay naman. Yun nga lang ang tanong, kaya ko pa kaya magtrabaho? Kaya minsan, lagi kong sinasabi or paulit-ulit kong sinasabi na mag-ipon. Kasi nga, hindi tayo sigurado sa kalagayan natin or sa trabaho natin. Kasi minsan bigla tayong pinauwi. At least man lang, may piso kang hawak na pambili mo lang ng soft drinks or pagkain sa airport pag binigla kang pinauwi ng mga amo natin. So, hindi mo kailangan mag-save ng malakihan agad. Kasi nga, may pinapaaral ka, may sinusuportahan kang pamilya. So, wala akong dyan. Ang akin lang, unti-unti kang mag-save na pag uwi mo naman ng Pilipinas, hindi ka babalik sa dati. Ako, bakit ko naisip pang mag-vlog ng ganitong topic? Kasi marami akong nakakausap ng mga OFW. Hindi lang mga Filipina, mayroon ding ibang lahi na umuuwi, babalik, mapa-construction worker or domestic helper, marami ang umuuwi, bumabalik. So, ako, kumpara sa akin, isitel mo muna yung sa tingin mo, makakatulong sa'yo na mapagkakakitaan mo just in case na umuwi ka ng Pilipinas. Kasi ang bahay, kapag may pinagkakakitaan ka, madali na lang yan. Kahit kubo-kubo lang. Ang importante, may matitirahan ka. Ang importante, may matutulugan ka. Ang importante, may makakain ka. May pagkukuhanan ka araw-araw ng pagkain mo. Sabi ko nga doon sa katiwala ko doon sa tindahan, sabi ko, Diyos ko, paano tayo mabubuhay dito kung yan lang aasahan natin? Hindi ka dapat umasa sa isang pinagkakakitaan mo lang. Kailangan mayroon ka pang source of income para masuportahan mo yung pang-araw-araw dahil napakamahal ng bilihin sa Pilipinas ngayon. Ultimo sibuyas, akalain mo yun. Pagkamahal-mahal, bawang, yung mga noodles noon na tag-sais 5 piso ngayon, Diyos ko po, ngayon 15. Kung wala kang 11 pesos, hindi ka na makakain ng itlog. Diyos ko, sabi ko, pagkakausap ko siya, pag naglalagay kami ng pricing, Panginoon ko, paano tayo mabubuhay sa Pilipinas nito? Kaya hindi mo masisisi yung iba, bumabalik talaga. Kasi nga, pag uwi ng Pilipinas, gasino lang yung, halimbawa, hawak mo is 50,000, ipamalingki mo lang yan ng isang buwan, wala na. Ay kung may hanap buhay ka, at least, meron kang mapagkukuhanan. Pwede kang humanap ng ibang source of income na makakadagdag doon. Sa bill pa lang ng kuryente mo, ng ilaw mo, wala na. Eh kung may wifi ka pa, kagaya sa amin, ang wifi namin, mag 1 month na walang internet, tapos magbabayad ako, tama ba yun? Ang hirap po ng buhay sa Pilipinas, kaya yung mga baguhan,
i-priority nyo yung pag-iipon. Huwag mo na yung paglalakwatsa. Hindi tayo pumunta dito sa ibang bansa para maglakwatsa. Kapag may naipon na kayong kunti, ayan, pwede na kayo unti-unti maglakwatsa. Hindi yung kapag nagkaroon kayo ng problema, hindi nyo alam kung saan kayo tatakbo para magkaroon, para ma-solve ang problema nyo. Kaya dapat, ipon mo na bago ang gala. Kasi ang gala, madali na lang kapag may ipon ka na, kahit saan ka na makarating, pwede. Diba? Tiyan mo ako, may priority ako, kaya talagang higpit sinturon pa rin ako kasi nga, maliit lang ang sahod, pinagkakasya mo lang para lang matupad mo yung pangarap mo. Hindi mo kailangan na kumuha ng 3 syuta o ng syuta para lang masuportahan, matupad na mabilisan yung pangarap mo. Hindi mo kailangan gawin yun. Lahat tayo nagtatrabaho para kumita. Kaya mag-depend ka sa sarili mong sikap, hindi yung sa pera ng ibang tao. Abutin mo yung pangarap mo sa sikap mo, sa sipag at tiyaga mo. Yung pinagpawisan mo, hindi pinagpawisan ng iba. Naku, Diyos ko, ang daming mga OFW na kala mo makahingi, may pinapatago sa kanilang mga boyfriend. Diyos ko. Ito namang mga hindi nila alam, hingi ng hingi. Hindi nila alam kung saan kinukuha ng magulang nila yung pinapadala sa kanila. Kaya kayo mga dyan sa Pilipinas, huwag kayong hingi ng hingi. Hindi nyo alam kung saan kinukuha ng nanay nyo nga pinang kakain nyo dyan. Matuto kayong magtipid. Hindi lahat ng nanay kayang suportahan ng mga anak na lalo na kung marami tapos magastos pa. Puro pa mga ambisyosa. Kaya huwag kayong hingi ng hingi. Matuto kayong tumulong. Diyos ko, kala nyo madali lang kumita ng pera dito ha. Kayo tulog na dyan, kahilik na mga pit nyo, yung nanay nyo, tatay nyo, nagtatrabaho pa, no? Kaya dapat tulungan lang. At saka yung mga matatanda na mga anak dyan, nakaasa pa sa nanay na nasa ibang bansa. Hoy, magtrabaho kayo, maggawa kayo ng paraan kung paano kayo makatulong. Gamitin yung utak nyo. Dito nga utak natin sa taas para makapag-isip tayo ng paraan kung paano tayo mabuhay. Hindi yung aasan na lang kayo sa nanay nyo or tatay nyo OFW. Tapos pag uwi, hindi nyo maalagaan, itimplahan ng kape, hindi. Ni ipaglaban ng damit, hindi nyo kaya. Kayo pang ipaglaba, ipagluto, naku, kayo talaga. Kaya dapat tayo mga OFW, lalo na yung mga may mga anak na, pag-iipon mo na ang priority nyo. Huwag mo na yung pagbili dito ng kung ano-ano, yung bili ng bagong cellphone, bili ng kung ano ng mga gamit sa bahay. Huwag mo na kasi ang gamit nasisira, lalo na kung ikaw na nanay, wala ka dun sa bahay. Maliban na lang kung importante talaga at kailangan ng pamilya mo yan. Saka mo bigyan ng i-priority mo ang pag-iipon kasi napakahirap ang buhay. Alam mo yan bago ka pumunta ng ibang bansa. Tumataas ang presyo, tapos ang mga sahod hindi tumataas. Tumaas man ka piranggot, hindi pa rin kakasya. Sa bills pa lang ng mga bawat tahanan, naku Diyos ko, panghinayang pag makikita mo yung presyo, Diyos ko. Paano, makakaisip mo, Diyos ko, paano ako mabubuhay nito sa Pilipinas? Ganun talaga reaction mo kapag nakita mo yung mga presyo. Kaya, please lang, ipon-ipon mo na bago ang gala at gumastos, bili dito, bili doon. Okay? God bless. Sana may napulot kayo sa konting chika-chikahan. Mahabang chika na nga pala. Ingat palagi.